through our Reverend Jace Baga. Tayo manalangin, Lord. We continue to invite your presence in our midst. We believe, Lord, na marami kang i-impart sa amin na knowledge, and tulungan niyo po maintindihan po ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Tanggapin po namin ito, Panginoon, kung meron mang mga corrections or kailangan na itama sa aming mga buhay. Lord, nawa po ang bawat isa sa amin ay maging willing na magpatama sa iyo, at ganun din, Lord, maging maayos ang buhay ng bawat isa sa amin. Starting today, Lord, matransform ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Ayan. Praise God, and nakakatuwa po at nandito kayong lahat sa ating Tuesday na midweek prayer meeting. And meron pa rin tayong question and answer na mga portion. Okay, so actually, sineparate ko ito dun sa mga nakaraang mga tanong dahil sa etong tanong na ito, parang hindi dapat na yes or no lang yung sagot, at saka hindi dapat parang kung ano lang yung sinabi ni pastor, yun lang, ganon, ano? Kundi makita nyo paano inaaral maigi ang Word of God, ang text, para sa ganon, maging malinaw para sa inyo, ano rin yung stand ng church natin, at ano rin yung pagkakaintindi dapat natin sa salita ng Panginoon. Ang topic natin ngayon is all about homosexuality sa kapanahunan natin. Okay? So, may tanong dito. Pakita natin. Ang sabay-sabay natin basahin yung tanong. 1, 2, 3, go. Pwede po ba ang same-sex relationships kung Christian naman parehas, saka wala namang tinatapakang iba, and focus naman kay Lord? No? So, sa kapanahunan po natin, alam natin na laganap sa buong mundo yung tinatawag na LGBT community. And perhaps marami rin sa atin na nandito, baka meron kayong background sa pagiging LGBTQ community, and marahil meron kayong mga tanong, or probably meron mga temptations in your life, or baka may mga gusto kang ma-convert or mahikayat na mga tao kay God, o kaya probably you're a person who struggles. Kaya lang, ang nangyayari sa atin, nakakapanood tayo madalas sa TikTok, merong mga Christian daw na influencer na nagsasabi na, ay, ganito yung tama, ito yung sabi ng Bible, ito yung paniwalaan mo. No? So, sa atin, sa church, hindi naman nagaganon ako or si Bishop. Wala kami pong tinuturong ganon. Kaya lang, kayo na mga part ng congregation, kayo yung nakakapanood ng mga ganon. Ano? And madalas, ma-encounter nyo yun. Lalo na kung nagsisearch ka talaga, bakit ganon, pastor? Meron akong kilala na isang usher sa kabilang church, tapos meron siyang kasama, live-in sila nung boyfriend niya, parehas silang lalaki, ganyan, ano? So, minsan, tuloy, nagkakaroon ng tanong ang bawat isa sa atin, hindi natin alam kung ano ba yung tama, ano yung hindi. So, gusto kong sabihin sa inyo na bago tayo mag-deep dive dito sa subject na ito, ang ating gagawin ay hindi ko muna sasabihin kung ano yung view ng church natin, kundi papakita ko sa inyo yung magkaibang view dito. Tapos pag hinanap natin sa scripture, tinignan natin yung mga stories, yung mga text, yung mga verses, later on, magugulat kayo, lalabas tayo na meron tayong conclusion, ano ba yung tama, ano yung stand din ng bawat isa sa atin from this point forward. Okay ba yon? Okay ba? Okay, so, bago ang lahat, ito yung kailangan kong linawin. Ano? Kasi bakit? Next slide. Iniisip ng marami, ang mga tao daw na nabuhay 2,000 years ago, mga hindi sila matatalino. Kasi ngayon, it's a scientific age, di ba?
Sa panahon ngayon, iba rin yung technology. Iba yung education ngayon kaysa daw sa education noon. Ang akala ng marami, walang alam ang mga tao noon sa mga problema sa society, kaya wala silang critical thinking skills. No? Na hindi sila nag-iisip maigi sa mga bagay-bagay. Hindi sila aware na meron palang anxiety, depression, na hindi lang dalawa ang gender, marami pala. No? So maraming ganyan yung pag-iisip sa kapanahunan natin ngayon. But actually, it's arrogance, una sa lahat. Arrogance na iniisip mo, porket nabuhay nung unang panahon, hindi na magaling, hindi na matalino. Pero sa totoo lang, doon tayo nagkakamali. Just about 100 years ago, mga kapatid, yung ating bayani na lang na si Rizal ay hindi lang basta manunulat, siya rin ay painter, siya rin ay doktor. Tayo, sa age ng 30, 40, marami ba tayong natututunan? Kaya na ba kaagad natin mag-opera ng katarata ng mata ng magulang? No? Makapagsulat ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo at marami pang mga sulat. Di ba? Kung titingnan lang natin, 100 years ago lang, may mga tao na sobrang gagaling nila. Ang tatalino nila. So, it's arrogance sa ating mga buhay kung sasabihin natin na ang mga taong nabuhay noon ay walang alam. Okay? So gagawin natin ngayon, next slide, it's all about laying down the foundation and views. So, pagdating sa same-sex relations, next slide, meron tinatawag na traditional view. Anong view yon? Traditional view. So, tayo, sa totoo lang, pag sinabing traditional, anong pumapasok sa isipan natin? Matanda na, sinauna, luma na, kailangan ng palitan. Yun yung madalas pumapasok sa isipan natin. No? Now, ang view ng traditional ay ganito. Kung practicing homosexual ka, take note, pag sinabing practicing, ibig sabihin, meron ka talagang ka-relationship at meron kayong sex na ginagawa. Hindi po ito yung napapagusto ka lang or meron ka lang attraction sa same sex. Iba po yun, no? Hindi pa yon kasalanan. Ang kasalanan is yung ikaw na mismo talaga, hindi ka lang attracted, kundi meron ka ng relationship sa kanila na mas malalim pa sa isang kaibigan. Kaibigan talaga. Nagigets po natin? Okay? So, kung practicing homosexual ka, ang sabi, sa impyerno ka mapupunta. It may sound judgmental para sa atin, pero ito yung isa sa mga truth na kailangan nguyain ng lumalagong mga Kristiyano. Okay? Next, may tinatawag po na modern contemporary view. Anong tawag? Modern contemporary view. So, sa kanila, sa mga naniniwala sa view na ito, ang mas nagmamatter daw yung faith mo kay Jesus. Na kahit isa kang Christian, meron kang relationship with God, meron kang pag-ibig sa kapwa, wala ka namang tinatapakang tao, hindi ka naman nang-rape, hindi ka naman nang-abuse, pero pwede kang mag-practice ng homosexuality. Okay? So, kaya may mga churches ngayon na nahati talaga sila, literal, katulad po ng United Methodist Church, ibang Presbyterian Church, then meron din po na kina Marvin Lutherans na nahati. Kasi merong view na iba sa kanila,
kampi dito sa modern contemporary view ng same-sex relations at meron din namang against. Okay? Intindihan natin? Okay? So ngayon, ang pwedeng question nyo further, next slide, ano po ba yung tama na sinasabi ng Bible at ano yung mga misconceptions natin? Yung mga akala natin, ito yon pero hindi naman pala. Okay? So, ito yung aalamin natin ngayon. Una, familiar ba kayo sa story ni Noah and ni Ham? Anyone familiar? So, sino yung tatlong anak ni Noah? Si Shem, Ham, tsaka Japhet. Diba? Yan yung tatlo. So, ngayon, sa Genesis chapter 19, verses 1 to 11, next slide please, medyo hindi po ganun ka-detailed yung story. Pero sa madaling salita, after the flood, si Noah po ay nagsimula na magtanim ng vineyard. Sabi nga, sa Genesis chapter 9 verse 20, pag binasa natin, Noah began to be a man of the soil. So, talaga nagbubungkal siya ngayon ng lupa, nagtatanim ng vineyard. Then sabi, he drank of the wine and became drunk and lay covered in his tent. So, particularly, pag tinignan nyo po dyan, yung Hebrew word na ginagamit sa wine, pagiging lasing, drunk, no? Makikita nyo po yan, pinakamaraming reference ay makikita sa Book of Song of Solomon. So, anong meron po, Pastor, sa book ng Song of Solomon? It's actually a book about sex. Literal. Sex. So, ito yung isa sa mga bagay na ayaw pag-usapan sa church, di ba? Parang, ano ba yan? Bastos. Yung kagad nasa isip. Pero, sa totoo lang, regalo yan ni God. Kung nasa tama na lugar. Amen? So ngayon, ito ngayon. Ang sabi, verse 22, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Yan. So, makikita ngayon na si Ham, isa sa anak ni Noah, and take note ito nakalagay, the father of Canaan. So, anong relationship, Pastor, nito kay Canaan? Magulat po kayo, napaka-vague or masyadong general ng ng verse na yan. Pero maraming assumptions lang na makikita. Kasi bakit? After po kasi niyan, sinumpa ni Noah ang kanyang hindi anak, apo. Na sino? Kanaan. And we know that in the Bible, hindi naman talaga pwede na ang sin ng tatay maging sin ng anak. So, there are a lot of scholars na nagsasabi ngayon na may kinalaman dito si apo. Okay? Pero, parehas sila ng tatay niya, si Ham. Silang dalawa. Now, next slide please. Pag in-analyze natin ito maigi, mga kapatid, sa culture nila noon, sobrang big deal yung honor. Sabihin nga natin yung word na yun, honor. So, pag sinabing honor, ito yung puri. Ito yung talagang reputasyon ng isang tao. Yung kasalanan po ni Ham ay voyeurism. Ano yun? Namboso at saka gossip. Sinabi pa sa mga kapatid niya. Sa halip na takpan, tsaka tulungan niya yung tatay niya, pinagkalat niya pa yung kahihiyan na yon. So, balikan lang natin yung verse. Tignan niyo sabi, saw the nakedness of his father. Yan. So ngayon, pag in-analyze natin pa yan further, dahil nga, sabi ko po sa inyo, very generalized yung
verse na yan, ang sabi ng iba, possible or merong 2/3 ng possibility na meron daw talaga na power tripping na nangyari. Next slide please. Ano yung power trip na ito? Na kung merong mang sex na naganap, kung totoo man na meron nangyaring sex, hindi daw ito about attraction. Na nagustuhan yung tatay, kaya ganyan, nagustuhan si Noah, hindi. Dahil nga, sabi ko po sa inyo, yung pagiging drunk, madalas, na word na ginagamit sa Bible, hindi siya ginagamit sa ibang bagay. Usually, kaakibat niya is sex. Okay? So, ngayon, kung may nangyari, dahil, sa mga nangyayari po noon, ganito, pag daw merong gyera, anong ginagawa? Nire-rape ng mga sundalo yung kalabang lalaki. Para ipamukha na, talo ka, akin ka. I-assert yung dominance ng lalaki sa isa. Okay? So it's actually an ancient way para ipakita yung dominance sa isang tao. And makikita natin later on sa ibang story dito sa Book of Genesis, yung ganyan na pag-uugali ng mga ancient people. Okay? So, next slide please. Ang sabi, tingnan nyo sa verse na ito, yung translation ng saw the nakedness of his father, sa Hebrew ay, ito po yung yung pagbasa, Vayar Sham Avi, Chenaan et Ervat Aviv. So, bakit pastor kailangan pa ng translation na yan? Ang nakalagay po sa binasa natin ay yung word na vayar. Sabihin nga natin, vayar. Next slide please. So, yung nakalagay dyan na he saw the nakedness of his father, ang context daw ng word na yon na vayar, nag-i-indicate daw na hindi lang basta aksidente na nakita, na parang pagpasok sa kwarto, nakita mo yung tatay mo hubad. Kung hindi, deliberate ito, pinlano, okay? Talagang merong, hindi siya aksidente, merong intensyon na tinatawag. At yung sinabi po na seeing the nakedness, kapag ang isang tao na mas superior sa iyo, example, respected elder, mas matanda, tatay, nanay, etc., isa po itong cultural idiom o madalas sinasabi nung time na yon na nagsisimbolo sa power grab, yung bang, anong tawag dito, para mapahiya ka. Ako yung mas magaling sa'yo. Ako yung mas matapang sa'yo. Dahil bakit? Si Ham ang pinaka bata na anak ni Noah. So, it's a serious breach of family hierarchy. So, yung tatay gustong tanggalin ni Ham yung authority. Kaya, yung reaction ni Shem tsaka ni Japheth, iba. Di ba nung sinabi sa kanila, anong ginawa nila? Pinagtakpan agad nila. Hindi nila sinabi na, apir. O kaya, ay talaga, patingin nga. Kaya tinakpan nila yung kahubaran ng tatay nila. And tignan nyo po, anong sabi, verse 24, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. When Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him. So, aware si Noah kahit siya ay lasing sa ginawa ng youngest niyang anak. Pero, magulat kayo, yung sinumpa niya, hindi si Ham, kundi sino? Si Canaan. Suggesting na silang dalawa yung merong ginawang hindi maganda sa kanya. Nakuha natin? So, itong passage na ito, para sa atin ngayon,
Next slide. This is not about bakla si Ham. Okay? Kaya si Kanaan sinumpa. This is about what? Disrespecting the parents. And ano pa? Pwede rin pong sexual violence. Hindi tungkol sa loving relationship. Okay? So, first and foremost, wag niyong sasabihin na pag sinabing, sa Bible, bawal ba yung same-sex relations? Hindi mo sasabihin na, oo, kasi si Ham nga sinilipan niya yung tatay niya, bakla ata siya. Hindi po yon yung sagot. Nakukuha po natin? Kasi, katulad yan, may mga nakikita tayo na mensahe sa ibang TikTok, mga nagpa-podcast, yan yung binabanggit nila. And next, makikita nyo rin, ewan ko kung nakita nyo yun nakaraan, si Arvin Aragon, no? Diba? Sikat na sikat, maraming mga tao nang babash sa kanya ngayon, dahil ang sabi niya, yung mga taga Sodom at Gomorrah kasi ay mga homosexuals daw. Kaya ginunaw ni Lord. Pero tignan naman natin, next slide please, yung Sodom and Gomorrah dito. Okay? Mali ata ako ng verse na nilagay dyan. Genesis 9 yan, ano? Hindi yan Genesis 19. Kamali, hindi ko pala na bago, no? Okay? So, pag tinignan natin, itong mismong ano po na ito, itong nangyari dito, ang nangyari po talaga ay gang rape sa Sodom and Gomorrah at saka inhospitality. So, gusto nating klaruhin, okay? Gusto nila pong i-gang rape yung mga bisita ni Lot sa Sodom and Gomorrah. Sino yung mga bisita po ni Lot? Mga angels po yun. So, sa ancient world, sacred po yung pagiging hospitable. So, kapag ikaw ay pinadala o pinapasok ko sa bahay ko, talagang po-provide ko lahat sa iyo. Actually, kahit ngayon sa Middle East, merong mga iba talaga na yung culture nila deeply rooted daw for thousands of years. Ang sabi nila kapag nga ikaw pumasok ka sa bahay ng isang taong hindi mo kilala, for 3 days, dapat mo siyang pakainin, etc. Pero kapag 3 days, wala pa rin siya, di pa rin siya nagsasalita, pwede mo na siya gawan ng di maganda. So, napaka-hospitable na mga tao talaga in the Middle East, kahit nung una pang panahon. No? Now, sa ginawa ng Sodom and Gomorrah dito, or particularly yung Sodom, gusto nila po na ipahiya tsaka saktan yung mga visitors para ipakita na sila yung siga, sila yung boss doon sa lugar na yon. Ano? So, uso po ito in the Old Testament. Kasi bakit ancient yan na mga culture ng mga tao noon. Na gusto nila ipakita na sila yung mas malakas, sila yung superior. Now, tignan niyo po, ang sabi sa Genesis chapter 9, verses 4 to 5. Ano mo yung sabi? Sabay-sabay natin basahin. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them." So tignan nyo, no? Yun yung gusto nilang gawin. And verse 7 and 8, anong sabi? And said, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. No, my friends. Sabayan niyo po ako sa pagbasa, please. 1, 2, 3, go. No, my friends. Don't do this wicked thing. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them.
But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. So makikita natin dito sa passage na to, na kung saan ang issue ay hindi agad-agad homosexuality, kundi anong issue? Rape. Tsaka inhospitality. May nakita lang silang mas pogi sa kanila, yung ego nila natapakan na, kaya gusto nilang tapakan sila by having sex with another male. Nakuha natin? Okay? So, may parallel account to. Pag binasa nyo na, yung Genesis chapter 9, pagpunta po ng Judges chapter 19, anong makikita natin sa Judges chapter 19? Parallel account. Paano parallel account, Pastor? Almost the same yung nangyari. Pero hindi naman mga lalaki yung natuluyan, kundi babae naman. Tignan niyo po anong sabi, verse 22 ng Judges chapter 19. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. While they were enjoying themselves, some of the wicked men of the city surrounded the house. Pounding on the door, they shouted to the old man who owned the house, "Bring out the man who came to your house so we can have sex with him." So, di ba familiar? Kita nyo? Parehas? So, yan yung mga tinatawag sa Bible na mga parallel passage na parehas silang merong ina-address na issue nung time na yon. Tingnan nyo yung sabi pagdating ng verse 23, ako na lang babasa. The owner of the house went outside and said to them, "No, my friends, don't be so vile. Since this man is my guest, don't do this outrageous thing." Kasi tingnan nyo kaya wag nyong gawin to. Wag niyong bastusin yung guest ko. Kasi bakit noong unang panahon, kapag meron kang invited sa house mo, hindi pwedeng babastusin mo siya. Intindihan natin? So, ganun yung gusto nilang gawin ngayon sa Judges chapter 19. Pero pagdating nito, sabi verse 24, di ba si Lot nga, yung mga anak niya, hinayaan niya dun sa mga lalaki ng Sodom. Ito na naman, tinan nyo, sabi, "Look, here is my virgin daughter and his concubine. I will bring them out to you now, and you can use them and do to them whatever you wish. But as for this man, don't do such an outrageous thing." So parehas na passage, makikita natin sa Old Testament, ang issue ay hindi talaga agad-agad homosexuality, kundi ano nga yun? Rape. And inhospitality. Naintindihan natin? Now, pag tinignan din naman natin yung ibang mga verses about Sodom and Gomorrah, next slide. Example, Jude chapter 1, verse 7. No? Anong sabi? "In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to, ano daw tawag? Sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer punishment of eternal fire." So, dito sa Jude, makikita niyo yung mga words na sexual immorality and perversion. Actually, pag ina-analyze nyo maigi, sa New Testament, dun na lang nagkaroon ng light na meron pala talagang sexual immorality talaga yung issue nila. Pero pag tinignan nyo rin, sa nauna pa na naisulat, ano yon? Book of Ezekiel, hindi masyado na-emphasize yung sexual immorality at saka perversion. Tingnan nyo ito yung nangyari kung bakit ginunaw ang Sodom and Gomorrah. Hindi agad-agad sa homosexuality. Akala kasi natin, kaya lang ginunaw, homosexuality lang. Kasi ang binasa lang natin, Jude chapter 1 verse 7. Pero pag tinignan natin yung Ezekiel, tignan nyo po, Ezekiel chapter 16
verse 49, anong sabi? Now this was the sin of your sister Sodom. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore, I did away with them as you have seen. So, tingnan nyo, no? Ano yung mga naka-bold letters dyan? Arrogant, overfed, unconcerned. Tatlong bagay na makikita mo sa mga hindi tumutulong sa mga may hirap, nangangailangan sa society. Wala na silang pakialam. At ano yung sabi? Tanong nyo, they were haughty. Pag sinabing haughty, prideful. Mataas yung pride nila. So, minsan na-isolate lang natin yung Jude chapter 1 verse 7. Akala natin, yun lang yung reason. Kaya, nung one time, tinanong si Alvin Aragon, ganyan, about sa same-sex. Galit na galit siya, di ba? Sa video, sabi niya, kaya nga ginunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah dahil sa mga bakla. Pero sa totoo lang, pag tinignan natin maigi, hindi naman yun yung issue talaga. Malinaw na nakalagay sa Ezekiel chapter 16 verse 49. Intindihan natin? Next slide. So, yung Sodom and Gomorrah nasunog hindi dahil bakla yung mga nakatira doon. Okay? But because, ano nga sabi, they were sexually immoral. Paano naging sexually immoral? Dahil sa gusto nilang i-overpower, i-assert yung dominance nila over another gender, same gender, na kung saan, para mapakita nilang mas malakas kami sa'yo, kami yung boss dito. Nagigets natin? Perverse, dahil sa sobrang kabastusan nila, na ano, isang tao na bisita, gustong gawa ng di maganda. Tapos, wala nang sinisino. Mapalalaki man o babae. Arrogant and prideful. Overfed and unconcerned. So yan yung dahilan kung bakit talaga ginunaw ang Sodom and Gomorrah. Intindihan natin ngayon? Okay? So sana nalinawan kayo. For the traditional view kasi, mga kapatid, hindi ko na nilagay kung ano yon, pero ito yung binabasag natin na misconceptions. Agad, inakala natin si Ham ay bakla. Sodom and Gomorrah, kaya kasi daming homosexuals. Not necessarily agad-agad. Okay? Naintindihan so far? Ngayon, pagdating ng Levitical laws, yan, merong mga nakalagay dito na law na directly ang words na ginamit ay tungkol sa same-sex relations ng lalaki sa lalaki or any gender. Ano? Levitical laws. Makikita natin sa Leviticus chapter 18 verse 22 at chapter 20 verse 13. Basahin muna natin yung verse 22. Sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Do not have sexual relations with a man as one does with a woman. That is detestable. So, minsan pag in-isolate natin yung verse, ito yung mahirap, hindi natin makukuha bakit ba pinagbawal yan. Di ba? Ba't nga ba pinagbawal yan, pastor? Bakit hindi okay yan? Context. Anong word? Context. Tignan natin yung before and after nung verse na yon.
Tignan natin, ano bang sabi ng verse 21 at ano rin sinasabi ng verse 23. Tignan niya, basahin natin, verse 21. 1, 2, 3, go. Do not give any of your children to be sacrificed to Molech, for you must not profane the name of the Lord your God. I am the Lord. Verse 23, do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it. That is a perversion. So, makikita natin na kung saan nung unang panahon, merong ina-address na issue sa mga Israelites. Ano yun? Una, tignan niyo na nakalagay, children daw to be sacrificed to Molech. So noon, usong-uso yung child sacrifice sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. Okay? Yan yung practice nila. At ano pang practice din noon? Mga babae nakikipag-sex sa mga hayop. Anong tawag natin doon ngayon? Bestiality. Okay? Yan din po ay practice, hindi lang ng na meron tayong terminology ngayon. Yan po ay practice ng mga bansa na nakapalibot sa Israel at that time. Naintindihan natin? Naintindihan po natin. So, parehas yan na pupwedeng culture or ritual na ginagawa ng mga tao at that time. So, tingnan nyo, verse 21. Tingnan nyo sabi, children to be sacrificed to Molech. Ano yan? Ritual. Okay? So, remember, ito rin. Sa Egypt, noong nakaraang linggo, mga linggo, di ba? Na topic natin na meron palang gods sa Egypt. So, familiar ba kayo na yung mga gods doon, di ba? Merong palaka. Merong bull. Kahit hayop, God. And one thing that they do with those gods, para ipakita yung devotion nila, lalo na sa mga babae, magiging single sila at makikipag-sex sila sa hayop. Nagets natin ngayon? Bakit pinagbawal ng Diyos sa mga Israelites? Ngayon, nakasandwich dito yung alin? Verse 22. Kasi yung same-sex relationship ay ginagawa rin ng mga nakapalibot sa Israel na mga bansa. Nakuha natin? So, mainly, yung 21 hanggang 23 ay ano? Next slide. Hindi lang basta ritual or cultural issues na hindi dapat sundin. Ano yan? Moral prohibitions din na hindi yan tama na gawin. Kaya nga sa kapanahunan natin ngayon, may bestiality ba na nangyayari? Na okay lang? Okay lang yun ngayon, Tito Roy? Hindi, di ba? O ito, child sacrifice, okay pa rin ngayon? So, tingnan nyo, kabilang yung same-sex relation saan? Sa child sacrifice, tsaka bestiality. Ka-level niya yun. So, ibig sabihin, hindi lang basta ritual or culture, moral din siya. Nakuha natin? So, hindi ito yung basta, halimbawa, batas ito na, kasi meron ganun sa Bible. No? May tinatawag na ritual laws, may tinatawag na moral laws. Yung ritual laws, exclusive yun sa mga Israelites. So halimbawa, yung meron sila mga priest, di ba? Susuot ng mga damit. Para sa Israel lang yun. Kaya nga wala tayong ganun dito eh. Hindi nyo makikita si Bishop, di ba, na merong dito, tunic ng Hindi nyo makikita si Bishop na ganun. Kahit ako. Kasi bakit? Yun ay law
ritual exclusive for Israelites. Ito, particularly itong Exodus chapter 18 na ito, hindi ito ritual law lang. Moral law din siya. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Okay? Next slide. So, yung binanggit sa verse 22, na ano daw? That is detestable. Ano yun? Ano ibig sabihin nito? Ang word po dyan na ginamit daw ay toeba. Sabihin nga natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go? Toeba. Teka lang, bakit karoon ng ganon? Okay? Toeba. Ang meaning is detestable or abomination. Now, kapag daw nababanggit tong word na ito in the Bible, naintindihan ng mga Israelites na ang ibig sabihin nito ay hindi lang basta ritually unclean. Ibig sabihin, hindi lang basta dapat sa amin to. Kumbaga, buong mundo dapat gumawa nito. Hindi dapat ito gawin, sorry. Hindi lang dapat, hindi kami yung hindi gagawa, kundi dapat buong mundo. Kasi bakit? This is something detestable before God. Ayaw to ng Diyos. Kahit saan ka pa nakatira. Kahit ano pang lahi mo. Kahit saan ka pa pinanganak. Yun yung pagkakaintindi ng mga Israelites sa word na ito. Okay? Now, Leviticus chapter 20, verse 13 naman, anong sabi? 1, 2, 3, go. If a man has sexual relations with a man, as one does with a woman, both of them have done what is detestable. They are to be put to death, their blood will be on their own heads. So, isa rin ito. Same with Exodus chapter 18. Now, next slide. Ito yung Jewish moral tradition. Na ano yon? For thousands of years, nang naisulat yung Bible at kahit oral tradition lang, pag sinabing oral tradition, as in word for word, kabisado nila. Okay? Tapos tinatransfer nila sa mga next generation ng next generation. Yun yung oral tradition. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Okay? So, for thousands of years, they stood to the fact that same-sex intercourse is outside of God's design. Hindi talaga ito nilayo ng Panginoon na gusto niyang mangyari. Example yan, ano? Kung ang cellphone ginagamit natin saan? Pan-text, social media, saan pa? Pantawag, pang-internet. Paano kung yung cellphone na meant para sa mga ganon, gamitin mo sa ibang bagay? Example, ginawa mong pamato, hinagis mong ganon. Ano mangyayari sa cellphone? Masisira. Dahil bakit? Hindi yan meant sa ganon. Intindihan natin? Intindihan natin? Kaya ito, hanggang ngayon, mahirap talaga rin gamutin yung AIDS. May hindi talaga meant para dun. Nakuha natin. At kahit po tignan nyo yung survey ngayon, sa Amerika, ito yung nangyayari 80% na babae na same-sex relationship, hindi daw nagtatagal. Sa same na lalaki, 60%. Tapos, 55% naman sa opposite genders. So, meron tinatawag na design si God. But we are going against God's design. Ngayon, next slide. Ito palang Levitical laws na ito. Ibig sabihin, yung same-sex intercourse
directly prohibited siya. Hindi lang basta ritual na hindi dapat gawin, kundi sexual ethics talaga siya. Okay? Yung act ng same-sex intercourse, talagang hindi dapat gawin. Kahit hindi ka Israelita. Even outside of Israel's covenant holiness, hindi dapat talaga siyang gawin. Now, we will jump ngayon, pagdating sa New Testament, walang iba kundi kay Paul. Dahil bakit? Siya ang pinaka-literate sa lahat ng apostles. Paanong literate? Nakapag-aral. Okay? So kung merong matalino talaga, by proof, si Paul yon. Kasi nakapag-aral siya. Marunong siyang sumulat, magsalita, at graduate siya kay Gamaliel. Now, meron siyang background na siya ay isang Jewish Pharisee. Okay? So alam natin, si Paul, isa pala siya sa mga teachers ng law nung time na yon. Yun yung background niya bago siya naging Christian at na-convert into Christianity. No? And nagsulat siya ng Book of Romans. Pagdating sa Romans chapter 1, verse 26 to 27, dito natin makikita yung stand ni Paul pagdating sa same-sex relationship. Okay? Next slide. Kailangan makuha natin yung intent ni Paul. Bakit niya ba to sinasabi? Ano bang meaning niya dito? Nababago ba to? Pag iba yung kausap niya? O pare-parehas pa rin? Anong background niya? Nung naging Kristiyano ba siya, nabago na yung pag-iisip niya tungkol sa Leviticus chapter 18 and chapter 20 or same pa din? Tignan natin ngayon Remember, ang Jewish Israelite moral tradition ay, ano daw sabi? Same-sex intercourse is outside of God's design. Hindi siya part ng disenyo ng Diyos sa tao. Now, tingnan natin, pagdating dito sa Romans chapter 1, verse 18 to 27. Pagpasensyahan nyo na po, medyo mahaba talaga ito. Kasi gusto kong makita nyo talaga siya in context, okay? At kung paano natin makikita yung sagot. Verse 18, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos dahil pinaintindi yon ng Diyos sa kanila. Verse 20, simula pa nung create ng Diyos ang mundo, malinaw niyang nireveal ang mga katangian niyang hindi nakikita, yung walang hanggan niyang kapangyarihan at ang pagiging Diyos niya. Pinakita niya to sa tulong ng mga bagay na create niya, kaya wala nang excuse ang mga tao. Verse 21, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila binibigay sa Kanya ang karangalang para sa Kanya. Ni hindi sila nagpapasalamat sa Kanya, instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila at dumilim na ang mga utak nilang walang laman. Verse 22, sabi nila, matalino sila, pero ang totoo, mga bobo sila. Imbes na sambahin ang Diyos na walang hanggan, sinasamba nila yung mga estatwa na mukhang tao, mga ibon, at iba't ibang hayop na lumalakad o gumagapang. Verse 24, kaya pinabayaan na sila ng Diyos sa mga maruruming bagay na gusto nilang gawin at sa mga kahalayang ginagawa nila sa isa't isa. Verse 25, pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga ginawa ng Diyos,
imbes na ang mismong Creator na dapat purihin magpakailanman. Amen. Verse 26, ano sabi? Dahil dito, pinabayaan na sila ng Diyos na gawin ang mga kahiyahiyang bagay na gusto nilang gawin. Pinagpalit na ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan. Sa kapwa babae na sila nakikipagrelasyon. Verse 27, ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nila ang natural na pakikipagrelasyon sa mga babae. Yung kapwa na nila lalaki ang gusto nilang makarelasyon. Kahiya-hiya yung mga ginagawa nila sa isa't isa. Kaya sila mismo ang tumanggap ng parusang bagay sa mga kasalanan nila. Pasensya na, medyo mahaba. Pero makikita nyo, from verse 18 hanggang 23, na ano yon? Next slide please. Idolatry is the starting point of Paul's argument. Para makita nyo, kaya ako pinabasa, no? Idolatry. Ano yung sabi, di ba? Yung kung ano daw likha ng Diyos, yun yung kinecreate niya, yun yung sinasamba ng mga tao. Now, ito, yung same-sex behavior ngayon ay hindi limitado sa mga ritual lang ng mga pagano or ng mga bansang nakapalibot sa Israel. Pero para kay Paul, sa binasa natin, it's a consequence of humanity's rebellion as morally disordered in itself. Pagdating ng verse 20, nag-hint ito na ano? Na ang creation ni God ay kinreate niya ang tao bilang male and female. Tingnan natin yung verse 20. Balikan lang natin. Slide 42 ata yun. So ano sabi? Simula pa nung, anong sabi? Tara nyo? Create ng Diyos ang mundo. So pag sinabing ganyan na create ng Diyos ang mundo, babalik tayo sa kung ano ba yung original design ni God sa atin. Ito naging Christian na si Paul. From that Jewish tradition na meron siya, na bago ba yung pananaw niya pagdating sa relationship ng same-sex? Hindi na bago. Naintindihan natin? So, si Paul, na isang matalinong tao, pinakamatalino sa mga apostles at that time, hindi na bago yung pananaw niya dito. Next slide. Ang sabi sa verse 26 na nabasa natin kanina, pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan. So, yung word na ginamit doon na pakikipagrelasyon, next slide please. Pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan, ang word na ginamit daw ay paraphysin. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. Paraphysin. Unnatural or against nature. Literally means, ano daw? Beyond nature. Contrary to nature. Against nature. Laban sa nilikha ng Diyos kung ano ba yun dapat gawin. Intindihan natin? Okay? So, tingnan nyo ngayon, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng shift dun sa pagsasalita ni Paul sa Romans chapter 1. Next slide please. Tingnan nyo from worshiping created things, ano yung binasa natin kanina? Estatwa na mukhang tao, mga ibon, at iba't ibang hayop na lumalakad o gumagapang. Saan? Papunta sa worshiping ngayon, created desires. Ano daw yun? Pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan or kapwa, same gender, gusto nilang makarelasyon. So yun yung view ni Paul pagdating dito sa Romans chapter 1 na kung susundin natin yung sarili nating kagustuhan. Oo, pwedeng meron kayong mga nakakausap, hindi ko naman niloob to
na ganito yung yung maramdaman sa kapwa. Yes, hindi mo nga niloob. Pero Paul was saying, wag mo sundin yung sarili mong gusto. Ang sundin mo yung gusto ng Panginoon. Mahirap talaga maging contrary, di ba? Yung gusto mo, ano ba yung gusto ni Lord? Magkaiba. Pero yun yung struggle ng bawat Kristiyano araw-araw. Ikaw, doon ka sa part na yun siguro. Tapos may ibang mga tao sa iba naman. Same struggles, same na merong struggles, pero iba't ibang struggle tayo. Pero ang sinasabi pa rin ni Paul, wag yung sarili mo yung maging idol mo. Wag yung desire mo yung maging idol mo. Ang maging idol mo is si God. Yung desire niya, yun yung gustuhin mo. Intindihan natin ngayon? Intindihan po natin so far? No? Next slide. Kaya, idols used to sit on altars. Now, they sit in our hearts. Yun actually yung message ng Romans chapter 1 verse 18 to 27 na binasa natin. Dati, may altar ng idol, pero kahit wala na ngayong ganun. Pwedeng yung puso natin, yung sarili nating desires, dahil sinusunod mo lagi yung gusto mo, idol mo na ang sarili mo. Nagets natin? Nagets natin? Pakita nga natin. Next slide please. Kaya, Paul with a Jewish background, writing Romans, ibig sabihin pala nito, nag-a-apply sa lahat ng same-sex sexual behavior, yung sinasabi ni Paul na di natural na pakikipagrelasyon. Kumbaga, kahit ano pang context mo, kahit ano pang saan ka galing na lugar, background, culture, etc. Dahil ang Roman Christians, hindi lang siya Jewish people, iba rin, iba-ibang mga lahi. At kahit ano pa yung motivation mo doon, nagmamahal lang din naman ako eh. Orientation, diyan ka pinalaki, hindi nagmamatter yun. Kasi pag sinabi ni God, ito yung mali, yun yung mali. Kung lumaki ka sa bahay na puro kasinungalingan, tignan niya, na parang normal lang magsinungaling. Then you come to know Jesus. Nalaman mo na di pala maganda magsinungaling. Kasi ang Diyos ko ay Diyos ng katotohanan, hindi Diyos ng kasinungalingan. So, kung para sa iyo, hindi tama yung pagsisinungaling, tas kay God, mali yun, kailangan sabihin mo na, God, hindi yung alam ko na tama yung tama dapat. Kung ano yung tama na sinasabi mo, yun yung gagawin ko. Nakuha natin? Regardless kung saan ka pa lumaki. Kung saan ka, ano pa yung tinuro sa'yo. Amen? Nakuha natin? Okay? Last but not the least is yung tinatawag na vice lists. Ano yun? Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, tsaka 1 Timothy chapter 1 verse 10. Now, ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 10, pero 9 to 10 na lang yung nilagay ko dyan. Anong sabi? Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? So dito, pinakita ko sino yung mga hindi papasok sa langit. People that will not inherit the kingdom of God. Sabi ni Paul, do not be deceived, huwag kayong magpapaloko. Tanong niya sabi, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So, wala daw
sexually immoral na tao, remember, pag sinabing sexually immoral, hindi lang yun yung same-sex relation o kaya ganyan, kundi pwedeng may asawa yung isa, ikaw wala, ganon, kasal, tapos ikaw hindi, tapos meron kayong sex na ginagawa. Yun yung mga sexually immoral, in general, okay? Pwede ring rape, etc. Yan na yung desire ng heart mo lagi. Yan. Ano pa? Idolaters. Pag sinabing idolatry, hindi ibig sabihin kailangan may altar. Ang idolatry, ibig sabihin, hindi ka umihindi dun sa desire na yun. Kung ano yung gusto, sinusunod mo lagi. It's in our hearts. Ano pa sabi? Nor adulterers. Alam na natin yung word na yon. Men who have sex with men. Alam na rin natin yung word na yon. Nor thieves, magnanakaw. Greedy. Drunkards. Slanderers. Swindlers. So take note, hindi nakalagay drunkards. Hindi yung napainom lang ng konti, ganyan. Once in a year, bigla ka ng drunkard. Hindi yon. No? So, slanderers, swindlers, ito talaga yung, kumbaga, lifestyle nila yan. Lifestyle nila yan. Kahit sila ay Christian na. Okay? Next slide. And tinan niyo sabi, sa verse 8, nauna pala yung 9 to 10, Ang sabi ngayon sa verse 8, we know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous, but for law breakers and rebels. So, yung mga sinabi pala na hindi papasok sa langit, hindi yan yung parang, ito lang yung mga gusto ko na di papasok sa langit, na trip lang ni God. Meron nakalagay sa law. So, magre-refer ka saan? Sa Old Testament. Okay? Ayan. So kasama dyan, tinan nyo. Ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers. Yan. Next slide please. Isa pa, sa 1 Timothy chapter 1, verse 8 to 10 naman tayo, pero 10 yung natin, papakita. For the sexually immoral, ang sabi ng 1 Timothy. Wait lang. Yan. Hindi ko pala napalitan, no? 1 Corinthians yung kanina, sorry Hindi ko pala napalitan. Okay? Verse 10 tayo. Anong sabi? For the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Lahat daw yan hindi papasok sa langit. Okay? So, sino kausap ni Paul? Christians. Hindi po unbelievers. Sino kausap ni Paul? Christians. So, merong word, katulad dyan, nakalagay sexually immoral, tsaka yung homosexuality. Or yung binabanggit na men who have sex with men. So may word na ginagamit doon, next slide. Ito parehas yan, 1 Corinthians, tsaka yung sa 1 Timothy, na ang word ay malakoy at arsenokoitai. Ano yung word? Malakoy. Again, come on, one more time. Malakoy and arsenokoitai. Yan. Yung malakoy, ang meaning daw nun ay soft, effeminate, Or pwedeng lack of self-control on sex. Yun daw yung niya. Ibig sabihin. Ang arsenokoitai naman, arsen, ibig sabihin male, koita,
meaning bed or lie with. Kaya men who lie with a male. Yun yung ibig sabihin ng word na yun. Okay? Now, ang sabi ng mga modern interpretations dito or view, nung tinitignan nila yung maigi, yung mga words, etc. na ginagamit, next slide. Now, yung malakoy daw, ginagamit yan kahit sa ibang mga Roman historians na mga nagsusulat. Usually daw sa mga young boys and slaves na pinagsasamantalahan. Okay? So, kung pedophile yung lalaki, ganyan, nagsasamantalahan niya yung ibang lalaking bata or babaeng bata. Okay? So, doon nila nakita yun. Ang arsenokoitai naman, usually daw, mga lalaking pumapatol sa mga batang lalaki to assume their dominance naman. So, kung yung kanina, pinagsasamantalahan dahil sa mahina o kaya pwedeng wala silang self-control sa sex, kung sino-sino na lang, sinasamantala yun. Sa arsenokoitai is, para ipakita ko na mas malakas ako sa iyo, mas grabe ako. Yun daw yung meaning yan. Now, paano naman ang tanong, dun sa modern view, wala dyan yung loving relationship. Wala ka naman tinatapakang tao. Baka pwede naman yung ganon, Now, sa pag-a-analyze natin, next slide, kailangan gamitin natin si Paul para i-interpret si Paul. Kasi si Paul yung isa sa parehas nagsulat ng 1 Corinthians, 1 Timothy, tsaka Book of Romans. Okay? Si Paul, mga nagsulat nun. So, para ma-interpret natin si Paul, alam ni Paul na merong mutual, non-exploitative same-sex relationships nung unang panahon. Hindi yan yung ngayon lang. Okay? Parang, Pastor, wala namang kaming chinichit na iba or wala namang mga ibang tinatapakang tao. Baka pwede. So, tingnan nyo ngayon. Sa Romans chapter 1, sabi, in addition to describing lesbianism, babae sa babae, hindi yun exploitative. Kasi pareha silang babae. Noong unang panahon, walang dominance in power ang babae sa relationship. Naintindihan? So si Paul ngayon, dinedescribe niya yung homosexuality as men burning in their passion for one another noong unang panahon. Pero paano nga yung same-sex relations naman ng mga babae? Next slide. Kung pastor, yung tungkol sa kung tungkol lang sa abuse tsaka assuming ng dominance yung word na malakoy tsaka anong word yon? Arsenokoitai. Bakit si Paul magdadagdag ng tungkol sa mga babae sa Romans chapter 1 verse 26? Kasi yun yung sinasabi. Madalas, mapapanood niyan sa TikTok, sa Reels, sa YouTube. Ay kasi yung sinasabi ni Paul, wala pa kasing word noon tungkol sa mga lesbian, walang word tungkol sa mga ganitong LGBTQ. Wala pang word noon tungkol dun eh. Kaya hindi yun yung sinasabi ni Paul. Actually, yung issue dun is yung merong mga abuse, ganyan. Pero pag tinignan natin, sa Romans chapter 1 verse 26, next slide please. Anong sabi? Pinagpalit na ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan. Ano daw? Sa kapwa babae na sila, ano daw? Ulit, ano nga daw? Relasyon. So, wala namang dominance in power. Pero binanggit ni Paul. So, at that time, nung sinulat ni Paul yung Romans, meron na siyang knowledge na nung unang panahon, meron na talagang mga same-sex
relations. Okay? At take note, hindi sinasabi ni Paul na pag may pumasok na ganyan sa church, palayasin nyo. Dahil bakit? Lahat welcome sa church. Babaguhin sila ni Lord. Kung iniisip mong parang ang hirap baguhin, hindi, nagkakamali ka. Nothing is impossible with God. And ganun din tayo lahat. Kaya, wag natin sila papaalisin sa church o kaya ma-feel nila na parang inaasar-asar sila, wag natin ganunin. Amen? Amen? Kasi basta sila nagmahal kay God, makikita nila yung truth and the truth will set them free. Amen? Kaya next slide. Nung na-translate nung first century, ang Greek Bible na tinatawag na Septuagint version ng Old Testament, di ba Hebrew na sulat? So tinranslate siya sa Greek. Okay? Yung Malakoy tsaka Arsenokoitai, ginamit na translation sa Leviticus chapter 18 verse 22 tsaka Leviticus 20 verse 13. So yung binasa natin kanina sa Leviticus 18:22 tsaka 20 verse 18, the same words na ginamit ni Paul sa mga letters niya. Meaning to say, same yun. Hindi nagbago for thousands of years. Kaya, ito yung tinatawag na ang salita ng Diyos ay absolute truth. Hindi nagbabago kahit ano pa yung panahon, sitwasyon, context. Hindi mo pwedeng manipulahin. Kasi yan na yun. Intindihan natin? Intindihan natin? Hindi pwedeng yung cellphone sa 2025, in the future magiging pamato na sa bilyar. Hindi pwede. Kasi may tinatawag na absolute truth. And that is God's Word. Next slide, please. Kaya ngayon, these verses reflect Paul's background. Anong background niya? Jewish Pharisee. Na nakaugat talaga siya sa Old Testament. Kabisado niya yung lahat ng galawan doon. Lahat ng pasikot-sikot doon. At kahit maging Kristiyano na siya, same pa rin, parehas. Yung pag-support niya dun sa moral teachings ng Old Testament, hindi niya binago. Nagets natin? So, dahil hindi niya binago yung sa Leviticus, di ba, akala ko Christian na siya. Akala ko it's all about love and faith na lang kay God. Hindi hindi na bago yun. Di ba dapat na bago kung may problema? Amen? Pero hindi na bago. Same pa din. Which means, the traditional view actually held itself na yun yung view na dapat paniwalaan. Kaya it stand the test of scrutiny na tinatawag. Kasi every verses, every passage, nagko-connect sa isa't isa with their intent, bakit sinulat ito, anong background nito, walang binago. Naintindihan natin? Pasensya na po kung nakakaantok at mahaba. Minsan lang kasi itong ganito. And kailangan kasi marinig. Dahil mas marami po oras natin sa TikTok, mas marami oras sa Facebook. May mga ibang preachers na nangangaral. Tapos yung napapakinggan natin madalas, contrary talaga sa tinuturo ng Bible. I hope marami po kayo natutunan. Hayaan nyo sa next week, kung meron tayong time din, sasagutin natin yun, kung paano po yung transgender, ano pa rin ba sila,
save pa rin, etc. Paano yung ganyan? Kung may tattoo ka rin. Alam nyo, iaano natin yun, ano? Next week. Okay ba yun? Pasensya na kayo, di ko na masasagot mga tanong din ninyo. Pwede nyo i-chat sa akin sa Messenger para ma-view ko rin, ano, kung meron pa kayong tanong, ma-discuss natin.